Matalino din sila guys, ibibigay lang nila kung ano yung kaya lang nilang ibigay. Parang sa pag-ibig lang yan, huwag ka magbibigay ng sobra kasi baka ikaw ay masaktan. Hello guys, another day, another sun. Kamusta kayong lahat? So itong video na to, aking ituturo kung ano ba ang ibig sabihin ng isang hybrid na system. Kasi sa totoo lang, sa dami ng tumatawag sa amin, karamihan of them sinasabi, gusto ko po yung hybrid, gusto namin yung hybrid, yung sa kapitbahay namin hybrid, ganun din po yung gusto ko. Pero pag tinanong mo sila, ano po ba ang hybrid, hindi rin pala nila alam. Pero guys, sa video na ito, aking itatakle, as much as possible, papasimplihin ko lang po talaga para maintindihan ninyong lahat ano ba talaga ang hybrid na system at bakit ito ang aming kinakabit sa mga residentials natin. Okay guys, sa sistema kasi meron tayong tinatawag na mainly two types lang talaga. Merong off-grid, merong on-grid. So ang off-grid kasi ito, makikita ninyo sa inyong screen. Ang off-grid na inverter is, una-una, it works without grid. It uses a battery to store energy for night use. So kumbaga, during the day, pina-power up niya yung ating load and at the same time, ini-store niya sa battery yung sobrang energy for night use. Kasi syempre sa gabi, wala nang araw. So syempre, saan tayo kukuha ng kuryente paggabi? Sa battery. Okay, great for remote locations. Kunyari, nasa tuktok ka ng bundok, nasa gitna ka ng dagat, or kung nasaan ka man, basta merong araw, perfect ito. Hindi mo kailangan ng grid, hindi mo kailangan ng poste ng kuryente kasi nga ikaw ay off-grid. O, di ba? Ang galing, di ba? Ang cons niya lang, a little bit expensive. Bakit po medyo mas mahal siya? Kasi nga may baterya tayo. Sa system ng solar, medyo nagpapamahal talaga dyan yung ating baterya. And another thing is load should not exceed inverter rating. Ano pong ibig sabihin nito guys? Dapat, kunyari ang inverter mo ay 3 kW, dapat ang load mo hindi lalampas ng 3 kW. Kasi the moment na lumampas ka ng 3 kW, imagine, boom! Hindi naman siya sasabog guys. Magpo-protect naman yon. Pero sabihin, you should not overload it. It's a bad thing to do. Yun ang off-grid inverter. So sunod tayo, yung sinasabi kong on-grid na inverter. Ang on-grid inverter o yung grid tie, kaya sa tinawag na on-grid kasi meron tayong Meralco. So ibig sabihin, kailangan mo ng poste ng kuryente, kailangan mo ng distribution unit, kailangan mo ng DU or grid. Ang dami ko nang sinabi. Anyway, ang pros nito, una-una, it's cheaper. Bakit po cheaper? Kasi nga, walang baterya. Ang on-grid system, walang baterya ito, guys. So usually, ang gumagamit ng mga on-grid, yung mga malalakihan na during the day lang active sa kuryente. For example, malls, businesses, car wash, lahat ng mga malalakas gumamit ng kuryente during the day. Bakit? Kasi po, during the day nandoon si Haring Araw. And kung kailan nandun si Haring Araw, doon tayo malakas gumamit ng kuryente. So talagang mas maganda siya sa mga malakas gumamit ng kuryente during the day kasi nga during the night, wala naman silang kailangan masyadong kuryente. So ito yung go-to ng mga malalaking businesses and mga during the day lang gumagamit. Kasi ba't ka naman magbabattering malaki kung hindi ka naman gagamit ng kuryente sa gabi? So yon, so tayo ay nag-grid tayo para lang mas maging cost-effective yung ating setup. Now, anong pros nun? Unang-una, it's cheaper. Bakit? Kasi nga walang battery. Secondly, it's easier to install. Kasi ang grid tie, kumbaga sa inverter, wala nang input-output yan eh. You just tap. You just tie. Kaya nga grid tie, you just tie to the wire. Okay, that's why it's grid tie. Yeah. Can handle higher loads. Yun. Grid support lang yon. Ibig sabihin nito guys, bakit siya merong ganito? This is very important ha. Kasi marami sa mga client, hindi nila naiintindihan yung can handle higher loads. Ang ibig sabihin lang nito guys, kunwari lang, ang setup mo ay 5 kW inverter pero ang load mo 8, walang problema doon. Kasi po ang mangyari, kung 5 lang ang kayang ibigay ng inverter, 5 lang ang ibibigay nyo doon sa load. So kung 8 kW yon, 5 minus 8, 8 minus 5, that's 3. So yung 3 ibibigay ng grid, yung 5 magagaling sa inverter, magsasalubog yung kuryente nila. May presentation pala ako mamaya guys. So, ibig sabihin, kahit na lumampas tayo sa actual rating ng inverter, okay lang po. Kasi ang inverter natin, siya magde-decide kung ilan lang ang ibibigay niya. And syempre, ibibigay niya lang kung ano yung kanyang kaya. Kasi nga may option siyang magbigay or hindi. Yun ang maganda sa ating mga grid tie na inverter. Matalino din sila guys, ibibigay lang nila kung ano yung kaya lang nilang ibigay. Parang sa pag-ibig lang yan, huwag ka magbibigay ng sobra kasi baka ikaw ay masaktan. So yun siya guys, yun ang grid tie inverter. Ang cons niya lang, ano ba ang cons ng ating grid tie or on grid? Anyway guys, sa video na to, grid tie na lang sasabihin ko no.
Ang cons niya po, it works only during the day. Siyempre, wala kang battery. Pag gabi na at buwan na lang ang nandyan, hindi ka na talaga makakapag-generate ng kuryente. No battery storage. So, ibig sabihin, kung may excess energy ka during the day, walang pupuntahan yon. Basically, wasted energy lang siya kasi nga, wala ka namang battery pag-iimbakan. Pangatlo, very important, no power during outages. Kasi ang grid tie, it cannot generate electricity pag walang kuryente. Bakit po? Kasi pag mag-generate ng kuryente ang isang grid tie na walang kuryente, saan pupunta yon? Pwedeng pumunta yon sa kapitbahay mo. And babasahin yun ng kontador mo as import. Maglaki lalo yung bill mo. Anyway, ang point is, it could not work kapag walang kuryente. That's why sa mga malalaking malls, kung napapansin nyo, kahit yan ay naka-solar na, basta nag-brown out ang genset nila, tatakbo ka agad. Ngayon, eto na. Anong ibig sabihin ng hybrid? So, ang hybrid, guys, pinagsamang off-grid saka on-grid in one packaging. Kaya nga siya tinatawag na hybrid, on and off-grid. So, ang kagandahan ng hybrid inverter, it works during outages. Kahit brownout, gagana siya. Ang load, kahit lumampas ng inverter rating, pupwede. It uses excess energy to charge the battery. It can work off-grid or sell back to grid kung may net metering kayo. Ang problema lang, medyo may kamahalan siya. But for a very good reason, I will now explain to you guys. Sundan nyo lang po ako. Medyo mahaba itong video na to, pero I hope you take time to watch it kasi po marami sa mga atin gustong magpagabit ng solar, gustong maglagay ng isang bagay na hindi nila naiintindihan para sa kanilang bahay. So maganda guys na naiintindihan natin siya. Before tayo magpunta sa hybrid na yan, punta muna tayo sa off-grid, no? Ang off-grid na system, ito yung ating inverter, ito yung ating solar panel, ito yung ating load, yung ilaw, ito yung ating battery. Mapapansin niyo po, walang poste ng kuryente. Bakit walang poste? Kasi nga siya ay off-grid. Ibig sabihin lang nito guys, it could generate kuryente to power your load, your house, and at the same time to charge the battery. So what happens there? During the day, may kuryenteng lumalabas dito. May kuryenteng lumalabas dyan, pupunta sa inverter, magpupunta sa battery, may pupunta sa ating load. So what happens is, may kuryente ka na, may storage ka pa for night use. Yun ang ating off-grid. Okay, kung may questions po, comment down below. Bibilitin ko kayo sagutin lahat. Eto na, on-grid system. Okay, ano napansin nyo guys? Ano ang nawala? Nawala na siyempre yung ating battery. Yung iba tinatawag to on-grid, yung iba tinatawag na grid tie. Pero basically guys, a grid tie system is an on-grid system. Pero ang on-grid system, maraming klase yan. So para hindi na lang tayo malito, huwag nyo na masyadong isipin yung ano, basta on-grid, grid tie. Yan. So sa solar panels, bakit siya tinawag na on-grid? Kasi nga po, meron tayong distribution unit. Meron tayong poste ng kuryente. Doon tayo nakatap. So mapapansin niyo po, dati kasi ang kuryente, ang flow niyan, kung wala ka pang solar, yung kuryente natin, diretso lang yan pumapasok sa bahay. Nagbukas ka ng aircon, nagbukas ka ng kung ano-ano, diretso yan lahat galing sa grid. Now, nagpa-install ka ng grid tie, what happens is, naglagay tayo ng solar panel sa bubong, naglagay tayo ng grid tie inverter, naglagay tayo ng limiter. Ito guys, yung violet na to. Napakahalaga niyan. And maraming mga installer na nagkakamali sa placement nito, naku po, lalong lalaki ang bill ninyo. I-explain ko po, no? So, solar panels natin, it generates electricity to go to our inverter. Now, what happens is, kung kayang i-generate ng inverter natin yung demand ng bahay, let's say, we have 4 kilowatt of load. Ito ay 6 kilowatt na inverter. So, assuming na tirik ang araw, ang 4 kilowatt is kayang-kaya niya. Magbibigay yan ngayon dito ng kuryente. Anong mangyayari guys? Basically, yung grid natin is there, it's present, pero hindi masyadong humuhugot ng kuryente doon yung bahay mo. Kasi nga, yung system mo ng panel, it powers panel diretso sa bahay mo. 4 kilowatt, bali wala sa kanya kasi siya ay 6 kilowatt. Okay? Now, what does this do? Yung limiter. The limiter makes sure na kung ano yung demand ng bahay natin na 4 kilowatt, it makes sure na ang ilalabas nating kuryente ay kung ano lang yung kailangan ng yung bahay. So kung 4 kilowatt ang yung load, ang ilalabas nito ay ilan? 4 kilowatt lang din. Kasi you could not generate electricity na hindi mo kailangan. Ang nag-iisip niyan is itong limiter natin. So medyo may mga technical lang dito guys, pero I want you to understand. So kung 4 kilowatt ang load natin, nakabukas ng mga aircon ni ate kuya,
ng ating mahal sa buhay, ng ating asawa, ng ating jowa. Nag-open sila ng aircon. 4 kilowatt ng demand. Ipoprovide ng solar panel kasi kaya niyang ibigay. Si grid basically magiging 0. Now, what will happen if ang load ng client, ang load ng inyong bahay, no? Instead na 4 kilowatt, naging, let's say, 8 kilowatt. Naku po, nagbukas ng shower heater, 8 kilowatt. Ang inverter mo, 6 kilowatt lang. What will happen? No problem. Kasi ang mangyari lang dyan, guys, yung ating grid tie na inverter, ibibigay niya lang kung ano yung kaya niyang ibigay. Hindi niya ibibigay yung hindi niya kaya kasi ayaw niyang masaktan. So, ang mangyari dyan, guys, ang ilalabas niya ngayon ay 6 kilowatt lang din. So, dahil 6 kilowatt is kulang ng 2, yung 2 kilowatt manggagaling kanino? Kay grid. So, yung 2 kilowatt dito manggagaling. So, what will happen, guys? Yung 2 nanggagaling dito papunta sa bahay. Yung 6 nanggagaling dito. Nagsasama sila. 2 plus 6, ilan? That's 8. 8 ang iyong load. So, that's how it works. Ang galing, di ba? So, anong nangyari, guys? Nagtutulungan si grid tie inverter at ang ating Meralco, ang ating Paleco, ang ating grid para na mag-supply ng kuryente sa ating bahay. Now, ito po yung gusto kong i-explain sa inyo. Yung ating city limiter. Bakit ba may city limiter tayo? Kasi guys, ganito. Let's assume na ang load ng bahay mo is 4 kilowatt. Tapos, nag-generate ka ngayon ng 6. Kasi kaya mo mag-generate ng 6 eh. Ano mangyayari doon? Sobrang energy mo. Nagbibigay ka sa bahay ng 6 kilowatt, pero ang kailangan ng bahay ay 4 kilowatt lang. Ano mangyayari sa sumobrang 2? Yun ay pwedeng bumalik sa grid. Pag yun ay bumalik sa grid, naku po, malaking problema yan. Kasi ang mangyari dyan, possible na yung iyong kontador, basahin niya yon as import. Kasi pag palabas tayo ng grid, export tawag doon. Exporting, parang pag nagpapadala ka ng produkto sa labas ng Pilipinas, ikaw ay nag-e-export. Pag ikaw ay tumatanggap, ikaw ay nag-i-import. Now, yung exporting mo, it's possible na babasahin nyo ng kontador mo as import. What will happen? Lalaki ang bill mo lalo. Hindi ka nakatipid. Ikaw ay mas lalong gagastos. So, ang purpose, the main purpose of the city limiter is to prevent that from happening. Kasi pag nakita niya na sum-ops, nakikita niya na, naku po, bakit ka nagpo-provide ng 6? E 4 lang ang kailangan ng bahay. Bawasan mo ngayon yung power mo. Sasabihin niya ngayon kay inverter mo, up, sumusobra ka, lumalabas ka dito, lumalabas ka papuntang grid, bawas ka ng konti, hinay-hinay ng konti. With that said, the limiter will now instruct your inverter to only generate what is needed. So, ang needed natin is 4 kilowatt lang. So, since 4 kilowatt lang mangyari, 4 lang ang ilalabas niya para walang mag-export, para walang lalabas. So, every second yan, guys, mabilis yan, nag-iisip yan siya. Kung ilan yung demand, yun na ibigay mo. Kung ilan ang demand, yun ibigay mo. Kung nawala ngayon tong load, let's say, nagpatay na sila ng mga aircon kasi maginaw na po, malamig na, inaabot na tayo ng madaling araw dito. 1 kilowatt na lang for example ang load. What will happen is, kakausapin ni limiter si inverter, wag ka na magbigay ng 4. Bawasan mo ng 3 kasi ang kailangan ko na lang ay ilan? Ang kailangan ko na lang po ay 1 kilowatt. So, ang mangyari guys, 1 kilowatt na lang din ang ilalabas ng ating inverter. So, that's how it works. Very good. Now, since naintindihan nyo na, I'm assuming naintindihan nyo na kung ano yung off-grid tsaka yung grid tie, punta na tayo sa main event. So, ito tayo guys, punta na tayo sa hybrid system natin. So, ang sinabi natin na hybrid system ay pinagsamang off-grid tsaka on-grid. So, what will happen is you will have a battery. Ito yung ating battery. You will have your solar panels. You will have your grid. You will have your limiter. You will have your home load. And you will have your essentials. Alam nyo guys, itong dalawa pala na to, no? Uy, ang ganda ng itsura. Yung UPS load, marami kasing tawag sa ano eh. Ito guys, ito yung off-grid load natin. Ito yung parang off-grid inverter loads natin. Load side, UPS load, off-grid load, essentials, yan ang tawag. Ito naman ang tawag dito, on-grid load or home load. Ito yung, kumbaga, sa grid tie inverter nating package. So, since kayo ay naka-hybrid, you now have two options on where to put your appliances. Kami na po ang nag-iisip niyan. Kung sino ang ilalagay sa UPS load or load side and kung sino ang ilalagay sa grid side. Bakit natin pinaghihiwalay? Magandang katanungan yan. Kasi yan ang pinakamahirap din at matagal i-explain sa client.
Hindi kasi nila naintindihan kung bakit tayo naghihiwalay. Going back dun sa napag-usapan natin kanina, kaya natin pinaghihiwalay is we want to make sure na kapag pinatakbo natin lahat ng appliances sa bahay, hindi mag-overload ng ating inverter. Kahit nasabihin nyo po sa amin na, boss, hindi naman namin pagsasabay-sabayin patakbuhin yan. Hindi po kami naniniwala doon. Kasi you can never tell, a year from now, there could be a chance na mabuksan nyo po yung inyong mga aircon at appliances ng sabay-sabay. Lalo pa, kung nagdagdag na kayo ng appliances in the future, ayaw naming sumakit ang ulo nyo. Ganon din kami. So as much as possible, day 1 pa lang inaayos na natin kagad ng installation. Nagkakaroon tayo ng load separation. Parang pinaghihiwalay natin ano ba ang ating essentials, ano ang mahalaga na kapag mag-brownout hindi mamamatay, and ano yung mga load na kailangan nating i-on-grid. Kasi guys, tulad na sinasabi ko kanina, yung mga nasa UPS load natin, ito kahit mag-blackout, hindi ito mamamatay. Ito kasi pag nag-blackout, mamamatay ito. So basically, ito mga nandito, yung mga pwede kang mabuhay ng wala. Ano ba yan? Shower heater. Yung mga aircon sa sala na panel, yung mga standing aircon. So basically guys, yung mga heavy loads, kumbaga, ihiwalay natin. Kasi guys, kahit anong laki ng bahay mo, kung 6 kilowatt lang ang budget mo, pwede at pwede yan. I-isolate lang natin kung ano yung mapupunta sa essentials and kung ano yung mapupunta sa on-grid loads natin. Pero syempre, dapat yung tandaan, the more na magliit kang system sa isang bahay na malaki, lesser lang din ang generation na kuryente doon. So, ibig sabihin, hindi lang natin maximize yung savings. Pero pwede yon just in case lang mag-brownout, meron kayong kuryente for your essentials. So, kung may budget ka naman na ikarga lahat ng buong bahay mo sa UPS side, sa load side, di walang problema doon. Pero, ba't mo naman gagawin yun? So, depende. Kung ano lang talaga. For me kasi, it's very important na kinoconsider natin yung ating return of investment. Yung ROI. Now, I would like to discuss din, bakit ba tayo mag-hybrid? Bakit hindi na lang tayo mag-off-grid na malaki? Kuya, mag-off-grid na lang ako na 5 kilowatt kesa mag-hybrid pa ako na 6. Pero dinidiscourage ko pa ang mga tao na gawin yan. Bakit? Kasi guys, ganito. Ang advantage kasi pag nag-hybrid ka, let's assume na puno na yung battery, And let's also assume na maliit lang yung load mo dito. So, sobra-sobra ang kuryente mo niyan. Tama. Kasi nga, hindi naman tayo pwede mag-generate ng kuryente hindi kailangan. Pero since may demand ka dito, dahil may tumatakbong 4 kilowatt na load, for example lang. Ngayon, ito, wala halos dito load, tapos puno ng battery mo. Kung ikaw ay naka-hybrid, instead na yung kuryente nito bilhin mo pa sa Meralco or sa grid mo, ipapower yan ng ating panel. Di ba? Kasi merong tulay dito May wire yan Okay? There's a way for your inverter to help yung inyong on-grid loads. Kung kayo kasi ay mag-off-grid setup, so anong disadvantage pag nag-off-grid system lang tayo instead of going with hybrid? What will happen? Tatakbo pa rin siyempre yung load mo ng home loads mo. Tatakbo pa rin siyempre yung essentials mo. Ang problema, lahat ng iyong mga non-essentials and heavy load, lahat ng kuryente saan nanggagaling? Nanggagaling lahat sa grid. Kasi nga, wala namang way ang ating inverter, hindi na pala to hybrid, off-grid na to. Wala nang way yung inverter natin makapagtawid ng kuryente papunta sa'yo kasi nga, off-grid system ka. So, ibig sabihin, kung wala ka na rin ginagamit dito, puno ang battery mo, yung excess energy mo ngayon dito, wasted. Sayang lang, hindi mo siya maibigay dito kasi nga, ikaw ay naka-off-grid lang na system. Pag ikaw ay nag-hybrid, there's a way for your system to provide energy to your home loads without getting it from the DU, from the power distribution unit. So yun guys, ang pinaka-explanation ng isang hybrid na system. Pinagsamang off-grid tsaka on-grid. Best of both worlds, more savings, more power to your home. So hopefully guys, may natutunan tayo dito and hopefully ma-share nyo ito sa inyong mga friends, sa inyong loved ones, sa mga nagbabalak mag-solar kasi guys, sobrang dami lang talaga namin nare-receive na inquiry and nakakapagod din talaga that I explain every detail like what I'm doing now paulit-ulit sa loob ng isang araw. So the reason I've created this video is so that I could just let you watch this and understand what I'm talking about.
So yun guys, ang ating hybrid on and off grid system. So thank you guys for watching. Another day, another sun. See you on our next installation. Hopefully, sa susunod na magkikita tayo, hindi na nasa video, no? Sa actual na kasi nakakabit na kami ng solar sa'yo. Bye-bye! God bless po!